Salamat sa pagbabalik sa Miss Laila Stories. Ang ating kwento ngayon ay mula kay Katrina. Ngunit bago tayo magumpisa, huwag sanang kalimutan na pindutin ang subscribe at mag-like sa video. Salamat! Nang una akong umalis ng probinsya, akala ko, panibagong simula ito, isang buhay na puno ng pag-ibig at pangarap kasama ang aking asawa. Ngunit hindi ko alam, may isang gabi palang magpapabago sa lahat. Ako si Katrina, 23 taong gulang, at isang simpleng babae mula sa probinsya. Noong ikinasal ako kay Daniel, buo ang loob kong makasama siya, sa hirap man o ginhawa. Mahal ko siya. Siya lang ang lalaking minahal ko, Miss Laila. Kaya nang sabihin niyang gusto na niya magsama kami sa Maynila, hindi ako nagdalawang isip. Masikip, mainit, at hindi kasing komportable ng bahay namin sa probinsya ang maliit na kwartong inuupahan namin sa Maynila. Pero hindi yon mahalaga sa akin. Ang mahalaga, kasama ko ang asawa ko. Wala akong ibang gusto kundi bumuo ng pamilya kasama siya. Araw-araw, inaalagaan ko siya. Ipinagluluto, ipinaglalaba, at inaasikaso ko lahat ng pangangailangan niya. Habang siya ay nagtatrabaho bilang maintenance sa isang gusali, ako naman ay nananatili sa bahay. Ngunit mayroon lang akong konting problema kay Daniel, Miss Laila. Hindi siya nabiyayaan ng kalakihan. Minsan nga hindi ko nararating ang aking inaasam sa tuwing naglalambingan kami. Sa madaling salita, nabibitin ako palagi sa kanya. Ngunit hindi naging sagabal iyon upang mabawasan ang pagmamahal ko sa kanya. Iniintindi ko na lang siya lalo na't alam kong mahirap ang trabaho niya. Pagkadating namin sa Maynila ay, dito ko nakilala ang may-ari ng inuupahan namin, si Aling Bebang, isang mabait at palabirong ginang. Nasa ibang bansa na raw nakatira ang mga anak nila. At ang tanging kasama lamang niya ay ang kanyang asawa na si Mang Arturo. Madali akong napalapit kay Aling Bebang, Miss Laila. Mabait siya sa mga nangungupahan sa kanila. Ngunit sa bawat ngiti niya, may isang pares ng mata na tahimik akong minamasdan. Si Mang Arturo, ang kanyang asawa. Noong una, hindi ko pinansin. Akala ko, likas lang siyang masungit o baka ganoon lang talaga siya tumingin. Ngunit habang lumilipas ang mga araw, napansin kong tila palagi niyang inaabangan ang bawat kilos ko. Kapag lumalabas ako ng kwarto para bumili ng pagkain o makipagkwentuhan kay Aling Bebang, nariyan siya, nakatayo sa may hagdanan, hindi kumikibo, pero nakatitig. Hindi basta titig, isang titig na nagpaparamdam sa akin ng matinding kaba. Sinubukan kong iwasan siya, pero hindi yon naging madali. Lagi siyang may dahilan para lumapit sa akin. Minsan, kakatok sa kwarto namin para mag-abot ng prutas o tinapay, kunwaring galing kay Aling Bebang. Minsan naman, nag-aalok ng tulong kapag may binubuhat akong mabiga. Tumagal na ganun si Mang Arturo, Miss Laila. Pinabayaan ko na lang dahil wala naman siyang mapapala sa akin at hindi ko naman siya papatulan. Hindi ko na lang sinabi kay Daniel ang napansin kong iyon, kay Mang Arturo, Miss Laila, dahil baka magkaroon pa ng problema. Hanggang sa isang gabi, sa kaarawan ni Aling Bebang, nagbago ang lahat. Masaya ang lahat kasama ang mga ibang nangungupahan sa kanila. May kantahan, tawanan, at inuman. Si Daniel, hindi madalas uminom, pero ngayong wala siyang pasok kinabukasan, napilitan siyang makisali. Ako man ay napainom, isang baso lang, pero pakiramdam ko'y bumigat na ang ulo ko. Hindi kasi ako sanay. Halika na, pahinga ka na, malambing na sabi ni Daniel nang mapansin niyang nahihilo na ako. Hinatid niya ako sa kwarto namin, inalalayan hanggang sa makahiga ako sa kama. Babalik lang ako saglit sa inuman, bulong niya bago lumabas. Sumandal ako sa unan. Bago siya lumabas nilok niya ang kintuan at pinatay ang ilaw. Madilim ang kwarto, tahimik. Ang tanging naririnig ko lang ay ang mahinang tugtog mula sa labas. Hanggang sa unti-unti akong nakatulog. Habang nasa kasarapan ako ng tulog, naramdaman kong may tumabi sa akin. Mainit ang katawan niya. Mabigat ang kanyang bisig nang bumalot ito sa baywang ko. Isip-isip ko si Daniel, bumalik na ang asawa ko. Hindi ko alam kung bakit, pero kakaiba ang init ng kanyang mga halik. Mas mapusok, mas madiin. Ramdam ko ang kakaibang gutom sa bawat dampi ng kanyang labi. Iba, pero masarap. Sa mga oras na yon, Miss Laila, unti-unti nang nawawala ang antok ko dahil sa kilig na nararamdaman ko. Mabilis niyang tinanggal lahat ang mga takip ko at walang natira. Masyado siyang mainit, mapusok ang ikinikilos at ito ang hinahanap ko kay Daniel. Nagbakasawa siya, hinayaan kong dumampi ang kanyang labi sa kahit saan niya gusto,
at gustong-gusto ko iyon, Miss Layla. Ngunit ganun pa man, may halong pagtataka sa aking isipan sa mga oras na iyon. Dahil hindi naman ganito kapusok si Daniel. Pero inisip ko na lang na dahil siguro sa epekto ng nainom niyang alak, kaya siya ginaganahan. Hinayaan ko siya magpakasawa dahil matagal ko nang hindi naranasan ito kay Daniel. Hanggang sa ipapasok na niya ito, nagtaka ako dahil sa bungad pa lang ay hirap na ako at nakakaramdam ako ng pagkiro. Hanggang sa dumating ang isang iglap na nagpabago ng lahat. Dahil madilim ang paligid, may kakaiba akong napansin. Ang amoy. Ang amoy niya, hindi si Daniel ang kasama ko sa kwarto. Napakislot ako, bigla akong natauhan. Pilit kong binuksan ang mga mata ko, kahit madilim. Napansin ko ang aninong nakapatong sa akin. Hindi ito ang asawa ko. Mabilis ang tibok ng puso ko. Para akong binuhusan ng malamig na tubig. Bago pa man ako makapagsalita, tinakpan niya ang bibig ko. Huwag kang maingay, mahina niyang sabi. Hindi ko na kinailangan ng liwanag para malaman kung sino siya. Si Mang Arturo. Gusto kong sumigaw, gusto kong pumiglas, pero matigas ang katawan niya. Malakas siya, at wala akong magawa kundi magpadaig sa tako. Malamig ang pawis na dumaloy sa noo ko. Nasa labas lang si Daniel, pero bakit parang ang layo-layo niya sa akin? Bakit parang walang ibang makakarinig sa sigaw ko? Nanginginig akong pumiki. Pilit kong nilabanan ang kilabot na dumaloy sa katawan ko. Ramdam ko ang dahan-dahan niyang pagpasok sa akin. Hindi ko akalain na may tinatago palang ganito si Mang Arturo at malayong malayo yung sa asawa ko. Nabiyayan siya ng kalakihan at nahihirapan ako. Sinubukan ko siyang itulak ngunit wala din nangyari hanggang sa buong buo siyang nakapasok. Mang Arturo, tama na nahihirapan ako. Mahinang pakiusap ko sa kanya. Ngunit imbes na pakinggan ako, ay mas lalo pang naging agresibo ang mga kilos niya. Kasabay nun ang pagbigkas niya ng, "Matagal na kitang gusto, Katrina." Pero sa isang iglap, bumigay ako. Hindi dahil gusto ko, hindi dahil nagustuhan ko, kundi dahil wala na akong ibang pagpipilian. Hanggang sa nakatapos si Mang Arturo, ngunit sa loob-loob ko ay may halong pagkalito. Dahil sa tagal naming nagsasama ni Daniel, ay ngayon lang ako nakaabot ng ganito sa piling pa ni Mang Arturo. Hindi mawala sa aking isipan ang tinatago ni Mang Arturo. Hindi ko man ito nakita dahil madilim ngunit damang-dama ko ito sa aking kalooban na para bang umabot sa aking bituka. Ngunit sinasabi ko sa sarili ko na hindi ko ito dapat isipin. Dumilim ang paligid. Hindi ko na alam kung kaano lumipas ang gabing iyon, Miss Layla. Gusto pa sanang humirit si Mang Arturo ngunit hindi na ako pumayag dahil baka maabutan kami ng asawa ko. At pinalabas ko na lang si Mang Arturo sa kwarto namin. Nag-ayos ako ng suot at lumabas upang hanapin ang asawa ko. Ngunit nadatnan ko si Daniel sa terrace nila Aling Bibang. Tulog na tulog dahil sa kalasingan. Inalalayan ko siya at ipinasok ko sa aming kwarto. Nang magising ako kinabukasan, nag-iwan ito ng isang bangungot na hindi ko kailanman malilimutan. Si Daniel, mahal ko siya. Pero paano ko ipapaliwanag ang nangyari? Paano ko ipapaliwanag ang isang kasalanang hindi ko kailanman pinangarap? Paano kung malaman niya? At higit sa lahat, paano kung malaman ko na may bahagi sa akin na hindi kayang kalimutan ang pakiramdam ng gabing iyon? Ngunit ang mas nakakatakot, ito ba ay isang beses lang nangyari? O may isa pang gabi na darating, isang gabing hindi ko na matatakasan? Pagkatapos ng gabing iyon, pakiramdam ko'y nagbago ang lahat, Miss Layla. Pagmulat ng aking mga mata kinaumagahan, ramdam ko ang bigat ng ginawa ko. Hindi ko ginusto, pero hindi ko rin napigilan. Isang matinding kirot ang bumalot sa puso ko. Habang ang asawa ko ay nasa tabi ko, mahimbing na natutulog, walang kamalay-malay sa nangyari. Hindi niya alam na habang siya'y lasing na lasing at walang malay, may ibang lalaki nang lumapastangan sa kanyang asawa. Gusto kong sabihin sa kanya ang totoo. Gusto kong isigaw ang katotohanan. Pero paano? Paano ko aminin ang isang bagay na maaaring ikasira ng aming kagsasama? Kung malalaman niya, siguradong magwawala siya. Kilala ko si Daniel, hindi siya mahahas, pero hindi niya hahayaang may ibang lalaki ang humawak sa akin. Hahanap siya ng hustisya. At kung malaman niyang si Mang Arturo ang may kagagawan, siguradong magwawakas ang lahat sa isang trahedya. Kaya nanahimik ako. Pilit kong pinanindigan na walang nangyari. Pilit kong ginawang normal ang lahat. Nagpatuloy ako sa pang-araw-araw kong gawain, nagluluto, naglalaba, inaasikaso si Daniel. Pinilit kong ngumiti, pinilit kong maging masaya,
kahit sa loob-loob ko'y may isang bagay na unti-unting kumikitil sa akin. Pero hindi ko alam na ang bangungot ko ay hindi pa tapos. Isang hapon, habang nasa trabaho si Daniel, may kumatok sa pinto. "Katrina, akin munang ipapaabot itong ulam," sigaw ni Aling Bebang mula sa labas. Ngumiti ako. Nasanay na akong inaabutan niya ng pagkain tuwing nagluluto siya ng mahami. Agad akong lumapit sa pinto at binuksan ito. Pero hindi si Aling Bebang ang nakita ko. Si Mang Arturo. Isang iglap lang, mabilis siyang pumasok at isinara ang pinto sa likod niya. Para akong natulala. Gusto kong sumigaw, pero natakot akong may makarinig. "Mang Arturo, ano pong ginagawa niyo dito?" Tanong ko, nanginginig ang boses. Ngumisi siya. "Huwag kang matakot. Gusto lang kitang kausapin." Wika niya. Napalunok ako. Gusto ko siyang palabasin, pero sa tingin pa lang niya, alam kong hindi siya basta-basta alis. "Ano pa po bang pag-usapan natin?" Tanong ko. Pilit na nilalakasan ang loob ko. Lumapis siya. "Huwag mong sabihin sa akin na wala kang naramdaman nung gabing yon." Nanlaki ang mga mata ko. "Mang Arturo, tigilan niyo na po ako. May asawa na po ako." Pakiusap ko sa kanya. Tumawa siya. "Alam ko. Pero kung talagang mahal mo si Daniel, bakit ka bumigay sa akin? Dapat tumalag ka, hindi ba?" Muling wika niya. Hindi ako makasago. Gusto kong sabihin sa kanya na ginamit niya ang kahinaan ko, na tinakot niya ako. Pero hindi ko magawa. Dahil sa kabila ng lahat, alam kong hindi lang takot ang dahilan kung bakit ako bumigay, Miss Laila. Dahil sa isang bahagi ng pagkatao ko, may parte sa akin na hindi kayang itanggi ang katotohanan. Na may sara. Napapikit ako, kinamumuhian ang sarili ko. Hinawakan niya ang kamay ko. "Ayaw mong aminin, pero alam mong totoo. Ikaw mismo ang lumaban nung gabing yon. At hindi mo man sabihin, gusto mong maulit." Muling wika niya. Hindi ko alam kung anong sumapi sa akin. Ang alam ko lang, may isang bahagi sa akin na hindi na lumaban. At nang muling bumigay ang katawan ko, alam kong wala na akong kawala. Walang nang sinayang na oras si Mang Arturo sa oras na yon, Miss Laila. Mabilis siyang kumilos at hindi ako makatanggi sa mga ginagawa niya. Ngunit mas lalong nawala ako sa aking sarili nang makita ko ang itinatago niya. Hindi ko ito nakita noong una siyang kumasok sa aming kwarto dahil madilim. At ngayon ay kitang-kita ko na. Malayong malayo ito sa aking asawa ko, ang laki talaga sobra. Iniisip ko kung paano ito nagkasya sa akin noong gabing kumasok si Mang Arturo sa kwarto namin. Mas mapusok ang mga ikinilos ni Mang Arturo sa oras na yon, Miss Laila. Naging malaya ang kanyang labi na dumampi kahit saan niya gustong parte sa akin. At may bahagi sa akin na gustong-gusto ang ginagawa ni Mang Arturo. Nang ipasok na niya ay muli akong nahirapan. Nakaramdam ako ng kirot ngunit marunong si Mang Arturo at nagdahan-dahan muna ito. Hindi ko alam kung saan ako hahawak sa mga oras na yon hanggang sa muling nakatapos si Mang Arturo. Inaamin ko sa sarili ko na gustuhan ko din yon at hindi ko man lang narating kay Daniel. Nakangiting lumabas sa kwarto namin si Mang Arturo, Miss Laila. Samantalang ako ay naiwang tulala at naguguluhan. Sinasabi ko sa sarili ko na hindi dapat ito nangyari ngunit pakiramdam ko ay hindi ko kayang labanan ang kagustuhan ng aking katawan. Lumipas pa ang mga araw, Miss Laila. Naging madalas pa ang pagpasok ni Mang Arturo sa aming kwarto sa tuwing nakakahanap siya ng tiempo. Hindi ako makatanggi sa kanya sa tuwing gagamitin na niya ako. Sinasamantala niya ito sa tuwing nasa trabaho ang asawa ko. Lumipas ang mga buwan. Akala ko, kaya ko pang itago ang lihim ko. Pero isang araw, nag-iba ang pakiramdam ko. Nahihilo ako. Masamang tiyan ko. Madalas akong naduduwal tuwing umaga. Hanggang sa nagdesisyon akong bumili ng pregnancy test. At nang makita ko ang 2 pulang guhit, para akong binagsakan ng langit at lupa. Buntis ako. Naghalo ang tuwa at takot sa dibdib ko. Tuwa dahil sa wakas, matutupad na ang pangarap naming magkaanak ni Daniel. Takot dahil hindi ko alam kung sino ang ama ng batang ito. Si Daniel ba? O si Mang Arturo? Simula na malaman kong buntis ako, hindi na ako mapalagay, Miss Laila. Tuwing nakikita ko si Daniel na masayang niyayakap ang tiyan ko, nag-aalala ako. Tuwing hinihimas niya ito at sinasabing, "Aba, anak, magpakabait ka diyan." Ha, parang nadudurog ang puso ko. Paano kung hindi kanya ang batang ito? Paano kung isang araw, lumabas ang bata at makita niya ang isang bagay na magpapabago sa lahat?
Ang hugis ng ilong, ang kulay ng mata, ang anyo ng mukha. Paano kung may makita siyang hindi niya inaasahan? At paano kung malaman niyang hindi ako naging tapat sa kanya? Alam kong darating ang araw na kakailanganin kong harapin ang katotohanan. Pero paano? Paano ko ipapaliwanag? Kailangan ko ng tulong. Kaya ngayon, humihingi ako ng payo sa inyo. Kung kayo ang nasa kalagayan ko, ano ang gagawin niyo? Aminin niyo ba ang katotohanan, kahit alam niyong masisira ang lahat? O mananatili kayong tahimik, umaasang hindi lalabas ang lihim na maaring sumira sa inyong pamilya? Ano ang mas tama? Magsabi ng totoo at mawala ang lahat? O manatili sa kasinungalingan at mabuhay sa isang bangungot na hindi ko na kayang takasan? Kailangan ko ng sagot. Kailangan ko ng tulong. Maraming salamat sa inyong panonood. Huwag sanang kalimutang mag-like sa video at pindutin ang subscribe button para sa susunod pang. Salamat sa pagbabalik sa Miss Laila Stories. Ang ating kwento ngayon ay mula kay Katrina.